Okay po, audio. Salamat po. Yan. Okay, so yun po na ating live ngayon mga kaibigan ay pag-uusapan po natin itong panawagan ni Harry Roque at atin pong kokomentuhan, no? At saka i-debunk na rin natin yung napakarami niyang disinformation, napakarami niyang fake news na tinatawag, no? So i-debunk po natin. Yan po yung ating trabaho, mag-debunk ng mga kasinungalingan, bitter na DDS. Yan. Okay. So, yan ang mga kaibigan, no? Salamat po sa mga nandito, no? Maraming po salamat kay Norberto Malyari. Ano ba yan? Umano tuloy yung aking Bisayang dila, no? Yung aking mother tongue. Taga Mindanao, no? Norberto Malyari, maraming salamat. Lorna Rafael, maraming salamat, no? Ayan, so, okay, ito na po mga kaibigan. Start na po tayo sa ating pong topic. So, yan nga po mga guys, no? Ang topic po natin ay tungkol po dito sa panawagan po ni Harry Roque patungkol nga po dito sa pagrarally, no? Pagrarally. Yan. So, yan natin yan, okay? Kanyang panawagan. Yan. So, papalabas muna natin guys, no? Maiksi lang ito. Palabas muna natin. Sana na hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isugal ang kanilang mga buhay. Na sana nga hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isugal ang kanilang mga buhay para sa kanilang... Naghahamon siya. Sinasabi niya, sana daw hindi lang daw iglesia ang lumabas sa kanilang mga lansangan para isugal ang kanilang mga buhay. May gulay. Isugal ang kanilang mga buhay. Pagkatapos siya nandun, nagtatago. Ayaw niyang umuwi sa Pilipinas dahil ayaw niyang kaharapin ang kanyang kaso. Dahil siya ay takot, dahil alam niya na siya talaga ay makukulong. Dahil malaki po ang ebidensya laban sa kanya. Matibay ang ebidensya laban kay Harry Roque. Kaya hanggang ngayon siya po ay nagtatago. So, kita mo yung mga kaibigan, no? Magaling siyang manawagan, no, na rally, pero siya ay nagtatago at hindi niya maisugal ang kanyang buhay, di ba? Yan. So, okay. Tuloy natin. At kayo'y lumabas na. Sumali na kayo sa 16 and 17 sa rally ng mga iglesia. Miski hindi kayo iglesia, para mas malaki pa ang mga pwedeng makita ng militar na taong bayan na naninindig. So, sumali na daw kayo sa 15 and 16, no? November 15 tsaka 16, sumali na daw kayo sa rally ng iglesia para daw makita ng militar na maraming tao, no, ang nagrarally. Yan. Dapat sa korupsyon at para sa pagbabago ng lipunan. At huwag niyong kakalimutan siyempre. Para daw sa korupsyon, para daw makita ng mga militar, no, na maraming mga tao na yun nga, nasa rally, lumalaban sa korupsyon, no? Okay. Pinakamalaking rally ever sa kasaysayan ng Pilipinas. Nang sa ganun, mapilitan rin talaga itong si Marcos Jr. na mag-resign. Sa tingin ko naman, walang tao na napakakapal ng muka na masisikmura na sinusuka na siya ng buong bayan at mananatili pa rin sa pwesto. Ang akala lang niya dahil... Okay, sinusuka na daw ng buong bayan pero nananatili pa sa pwesto. Hello, ano yung buong bayan na sinasabi mo? Baka DDS, baka kayo-kayo lang. Ilan na lang kayo? Wala na kayong 1 milyon. Real talk tayo dito ha. Wala na kayong 1 milyon. No? At kita nyo nga, mula nung nag-rally kayo, 2023, no? 2023 pa lang, nagra-rally na kayo. Pinupuno nyo na ng rally ang buong bansa, pero hindi kayo nagtatagumpay.
Dahil ayaw ng mga tao na bumaba ang ating Pangulo. Dahil mas gusto ng mga Pilipino si PBBM kaysa mga Duterte. At lalong ayaw na ayaw ng mga Pilipino kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte ay isang baliw. Bakit mo pagkakatiwalaan na maging Pangulo ng Pilipinas ang isang taong baliw na walang alam kundi puro kabaliwan? Diba? So hindi yan. Kahit anong gawin nyo, kahit na ibuwis nyo ang buhay nyo, no? Etong si Harry Roque, hindi naman magbubuwis ng buhay yan. Ayaw nga umuwi ng Pilipinas eh. No? Kahit na magngangawa ka dyan, magtutuwad kayo sa kalsada, kahit anong gawin nyo, magwala kayo, hindi kayo magtatagumpay. Hindi nyo mapapalitan ang gobyerno. Dahil majority ng mga Pilipino ay sumusuporta sa ating Pangulo. Kaya magmumukha lang kayong mga tanga, magmumukha lang kayong mga engot, mga gunggong, mga bugok na nasa kalsada, nagrarally, sasabihin nyo, BBM resign, Marcos resign, pero hanggang dyan na lang kayo. Dahil majority ng mga Pilipino ay ayaw na bumaba ang Pangulo dahil alam namin na kapag wala na ang Pangulo, ang ipapalit nyo ay ang Vice Presidente na isang baliw. Biruin nyo ha, biruin nyo. Tingnan nyo. Dilawan, pinklawan, anti-Marcos yan, di ba? Pero, ang sabi nila, mas gugustuhin na lang nila na si PBBM ang maging presidente hanggang 2028. Kaya nilang sikmurain si PBBM until 2028 dahil kesa isang vice-presidente na baliw, kaysa isang vice-presidente na talamak ang korupsyon, na ayaw sa accountability, kaysa isang vice-presidente na nag-hire ng assassin, na may kinakausap na assassin para magpatsugi. So anong sabi ng Dilawan, Pinklawan? Ay pagtsatsagaan na namin si Marcos. Mas gusto na namin si Marcos. Anong sabi ni Leni Robredo? Aba, in fairness, sa present administration, maganda yung ginagawa ngayon, lalo na patungkol sa West Philippine Sea, kaysa sa past administration na sayang ang 6 na taon natin. Ang sabi ni Leni Robredo. Tingnan nyo ha. Yan talaga, mga anti-Marcos yan. Pinklawan, dilawan. Pero mas gusto nila dito sa Marcos. Eh, di ba sabi nga ni Percy Lapid na isang pinklawan din? Kung paaalisin nila si Marcos, aba, magmamarcos ako. Kung ikukudita nila, patatalsikin nila si Marcos, aba, pagtatanggol ko si Marcos. Di ba? Sabi ni Percy Lapid, magmamarcos daw siya. Huwag lang sa Duterte. Kaya kayo, mga DDS, huwag na kayong mangarap. Kasi kayo talaga mga DDS, wala talaga kayong supporter. Dahil ang mga pinklawan, ang mga dilawan, yung mga yan, mas gugustuhin pa nila ang Marcos kaysa ang Duterte administration. Diba? So, wag na kayong mangarap, mga DDS, no? Magtanim na lang kayo sa kangkungan. Makaka-harvest pa kayo ng mga kangkong at may kikitain pa kayo. No? Mga DDS. Wag na kayong mangarap. No? Wag na kayong mangarap. Dahil paggising nyo kinabukasan, si PBBM pa rin ang Pangulo. Paggising nyo after November 15, si PBBM pa rin ang Pangulo. Paggising nyo after November 30, si PBBM pa rin ang Pangulo. At paggising nyo sa katapusan ng taon, si PBBM pa rin ang Pangulo. Nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo. Ituloy natin ang panawagan ni Harry Roque. Ang daming sip-sip sa nakapaligid sa kanya ng mga congressman at senatong na mga kumita dahil sa mga anomalous na flood control projects, sapat-sapat pa ang kanyang suporta. Well, ipakita po natin.
sinusuka na siya. Kaya kinakailangan umalis na siya, lumayas na siya sa pwesto. Yan lang po ang tanging pamamaraan para po mahinto na ang paghihirap ng bayan. Bakit naman isusuka ang isang pangulo na nag-expose ang lahat ng katiwalian na ito? At bakit naman isusuka ang isang pangulo na tumawag ng full investigation? Bakit naman isusuka ang isang pangulo na hindi natakot na ang kanyang administrasyon ay matamaan basta lang matuldukan etong korupsyon na nangyayari? Bakit naman isusuka ang isang pangulo na tapat sa mga Pilipino, mas inuuna ang mga Pilipino kaysa sa kanyang administrasyon, kaysa ipagtanggol ang kanyang administrasyon, mas inuna niya ang mga Pilipino? Oh. So, sa totoo lang, nagpapasalamat pa yung mga taong bayan, nagpapasalamat pa, maging ang mga dilawan, maging ang mga pinklawan na mga influencer, na mga malalaking mga followers. Nagpapasalamat pa sila sa ating Pangulo. Dahil kung hindi dahil sa Pangulo natin, hindi naman ma-open ang mata ng mamamayang Pilipino. Mananatili tayong bulag na may ganito palang nangyayari sa ating gobyerno. Pero dahil sa Pangulo natin, siya, ang Pangulo natin, BBM, ang nagbukas ng ating mga mata na meron palang nangyayaring ganito na mga korupsyon. Remember, in the time of Rodrigo Duterte? Kanina pinakita ko yan. Kaninang umaga yan ang topic ko, di ba? In the time of Rodrigo Duterte, itinago nila. Alam na nila kung sino-sino yung mga congressman na involved. Itinago nila. Alam na nila kung sino-sino yung mga involved sa DPWH, yung mga city engineers, yung USEC. Alam na nila kung sinong involved sa DPWH, pero tinago nila. Kaya kung titignan natin, mas isinusuka si Duterte. Dahil si Duterte, alam niya ang korupsyon, pero hindi niya pinakasuhan, hindi niya pinakulong dahil siya ay natatakot. Dahil kapag kinasuhan nga niya at ipinakulong niya ang mga yan, ay puro mga kaalyado niya, di ba magagalit siya mga yan, magagalit din sa kanya. At hihina ang kanyang administrasyon. At malalaman ng taong bayan kung anong nangyayari. Mag-aalsa ang mga taong bayan, magkakaroon ng mga malakihang rally, katulad ng nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM. At yan ang kinatakutan ni Duterte. Kaya hindi niya inilabas. Di ba? Hindi in-expose ni Duterte. Hindi niya in-expose dahil ayaw ni Duterte na ang kanyang administrasyon ay masira. Di ba? Sabi ni Lynn Elson, by time exposed na ang mga Duterte at sana magising na mga Pilipino, set aside kung anong political party ka, suportahan ang namumuno at nandyan nagtatrabaho. Tama. Correct. Yun naman talaga ang dapat eh. Wala dapat, kung meron ng nanalo, kung meron ng presidente, dapat sinusuportahan. Hindi pinapatalsik. Yan naman talaga ang dapat. Katulad ko, hindi ko naman binoto si Digong. Ayoko kay Digong. Pero nung nanalo siya, sinuportahan ko siya. Hindi ko siya binatikos. Sinuportahan ko lahat ng mga programa niya, lahat ng mga ginagawa niya. Sinuportahan ko. Kasi nga, siya na ang Pangulo ng Pilipinas. Sumusunod ako sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. At ang sabi, sa batas ng Diyos ay mag-follow kayo sa inyong mga leaders. Igalang niyo ang inyong mga leaders at sundin ninyo ang inyong mga leader dahil yan ang gusto ng Panginoon. Dahil ang mga gobyerno ay inilagay ng Diyos. Yun talaga ang dapat. Yun ang mindset. Pero pagdating dito sa mga DDS, iba ang mindset nila eh. Kulto. Kulto sila. Wala silang pakialam kahit hinalal ng bayan yan. Basta hindi sila nakikinabang, lumayas ka dyan.
Basta hindi sila nakikinabang sa administrasyon mo, palalayasin ka nila. Ayaw nila sa'yo. Di ba? Yan naman ang nangyari. Bakit galit na galit sila kay PBBM? Bakit inayawan nila si PBBM? Alam naman natin, unity yan, di ba? Unity. Pero, bakit inayawan nila si PBBM? Bakit pinapatalsik nila? Kasi hindi na ibigay ni PBBM yung kanilang mga kapritsyo. Gusto nila si Digong iligtas ni PBBM. Ayaw nila na si Digong ay i-persecute ng ICC. Yan. Gusto nila protektahan ni Duterte, protektahan ni PBBM si Digong. Ayaw nila na si Digong ay makulong. Yan ang gusto nila, hindi na ibigay ni PBBM. So yun, siniraan nila, no? Kinukudita nila. Confidential funds si Sara. Ang gusto ng mga DDS, pabayaan lang si Sara, gumastos lang gumastos kahit na ibulsa ang lahat ng confidential funds. Wag niyong gagalawin na si Sara. Ibigay niyo ang hilig, ibigay niyo ang kapritsyo. Yan ang gusto ng DDS. Kaso hindi po pwede. So galit na galit sila. Kibuloy, may kaso na. Si Bantag, si Tibes nahuli. Lalong nag-alab yung mga galit nila. Kasi hindi nila nakukuha ang gusto nila sa administrasyon ng Pangulo. Hindi sila tinotolerate sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ginawa nila ay pinapatalsik nila ang Pangulo. Kasi hindi sila tinotolerate. My God. Eto, real talk tayo. Kung tinolerate lang ni PBBM, kung sana prinotektahan ni PBBM si Duterte from ICC, hindi naman magagalit ang DDS hindi naman magagalit si Sara hindi magagalit si Digong. Kung sana ibinigay ang hilig ng pagnanakaw ni Sara Duterte sa confidential funds, hindi naman magbe-break ang unity. Kung sana si Kibuloy pinabayaan lang, hindi sana inaresto, si Tibes hindi sana inaresto, si Bantag hindi sana pinaghahanap. Kung sana pinababayaan lang kanilang mga krimen, wala namang hindi magbe-break ang unity. Real talk tayo dito. Hindi magagalit ang mga Duterte kay PBBM kung ibinigay lang sana ni PBBM ang hilig ng mga Dutertes, kung ibinigay lang sana ni PBBM ang kapritsyo ng mga DDS. Hindi naman magbe-break ang unity Hanggang ngayon may unity pa rin. Hanggang ngayon maganda pa rin ang kanilang relasyon. Kung hindi lang sana ginawa ni PBBM ang tama. Kung sana ay pinagbigyan ni PBBM at binigay ang lahat ng kapritsyo ng mga DDS, hindi sana magkakaroon ng break-up ang unity. Kaso, hindi naman ganun si PBBM Anong sabi ng Pangulo? Ang gobyerno ay para sa taong bayan. Ang gobyerno ay para sa serbisyo sa taong bayan at hindi para sa politiko. Yun ang sabi ng Pangulo natin. Nung siya daw ay naging Pangulo na ng Pilipinas, wala na daw kaibigan yan, wala na daw yan kamag-anak, wala na daw yan partner sa politika o kulay-kulay. Kung nagkamali ka, kung nagkasala ka, lagot ka dahil ikaw talaga ay ipe-persecute at kakasuhan at ikukulong. Yun ang sabi ng ating Pangulo. Maging tapat kayo, no, mga DDS. Maging tapat kayo sa sarili niyo. Sa tingin niyo pinapatalsik ang Pangulong BBM ngayon ng mga DDS? Kung ibinigay ang kanilang kapritsyo? Hindi. Hindi siya patatalsikin ng mga DDS. Kaya siya pinapatalsik ngayon dahil hindi na ibigay ang kapritsyo ng mga DDS. Si Harry Roque, galit na galit. Kasi, nabuking siya. Nabuking siya yung kinalaman niya, direct na kinalaman niya sa Pogo.
At hindi siya makauwi dito. Kasi nga, ang laki ng ebidensya laban sa kanya. Alam niya, kulong talaga siya, makukulong siya. Kaya ang ginagawa niya, manawagan, kailangan mag-rally daw kayo at pababain si Marcos. Para pag wala na si Marcos, kapag si Sara na ang presidente ng Pilipinas, uuwi na siya kasi wala na siyang kaso. Absuelto na siya sa lahat ng kanyang kaso. Yun, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Diba? Kahit anong gawin nyo, ad hominem, kahit anong gawin nyo na pagsasalita ng hindi maganda, no? Laban sa content creator, laban sa nagsasalita, no? Laban sa nag-expose ng katotohanan, hindi nyo maididinay na kaya galit na galit ang mga Duterte kay PBBM dahil hindi binigay ang kanilang kapritsyo. Katulad ni Chavit Singson, ano sabi ni Chavit? Itong si Marcos, nung nanalo na, hindi na ako kilala. Nung nanalo daw si Marcos, hindi na daw siya kilala. Anong ibig sabihin ni Chavit? Kilala siya. Kilala siya ni Marcos, pero ang ibig sabihin dito ni Chavit ay hindi pinagbibigyan yung kanyang mga gusto. At yung sinasabi niya na yung kanya daw pamangkin, dapat daw sa PCO chairman. Ang laki ng ano niya, ang laki ng kanyang galit sa Pangulo. Tapos sa investigation pa ng ICI lumalabas, no, yung mga korupsyon sa kanyang distrito. Nadadawit ang kanyang pamilya, nadadawit ang kanyang kumpanya. Kaya gusto niya napatansikin si PBBM. Kasi pag wala na si PBBM, happy na sila. Lahat sila ng mga namurakot, lahat sila ng mga involved sa mga anomalya, happy na sila kapag wala na si PBBM. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Yan. Kaya itong si Harry Roque, itong mga DDS na to, wala kayong karapatan na sumama sa 1 trillion march. Wala kayong karapatan dyan. Dahil sa panahon ng tatay nyo, alam na nila Greco Bellica at saka si Duterte. Kasi sabi ni Greco Bellica, lahat daw ng kanyang mga investigation ibinibigay kay Duterte. So alam na ni Duterte sino yung mga involved na kongresista, mga USEC, mga DPWH officials, alam na nila. Pero hindi kinasuhan at hindi pinakulong. Bakit? Kaalyado. Takot si Duterte. Ayaw ni Duterte kasuhan, ayaw ni Duterte ipakulong. Bakit? Kasi, guys, kung ikaw kasama ka sa nagnakaw, bakit mo nga naman ipapakulong? Bakit mo naman kakasuhan yung mga kasama mo na nasangkot? Ikakanta ka nila, sasabihin, ay ikaw din eh. Ikaw yung mastermind dito, ikaw yung nagnakaw, mastermind ka, ikaw yung ano namin, kaya malakas ang loob namin dahil sa'yo. O sasabihin lang ng mga kongresista yan kay Duterte. Kaya prenotektahan ni Duterte at hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong dahil dyan. O diba? O tingnan nyo ipalabas ulit natin yung kay Greco Bellica. Yan, kay Greco Bellica, palabas ulit natin yung PAC. Para makita nyo gaano ka-inutil ng PAC na yan. Ito. Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at tumanggi si Commissioner Greco Bellica. Tumanggi si Commissioner Bellica na pangalanan ang mga. Tingnan nyo Tumanggi si Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Bellica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin na ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Bellica.
Nag-ano siya, nag-alibay. Ay, hindi daw pwedeng pangalanan kasi mako-compromise daw yung kanilang, yung kanilang investigation. Pero ngayon, ang ingay-ingay niya. Di ba? Ngayon, sa panahon ni PBBM, ang ingay niya. At gusto niya pa nga i-live stream. Ay, live stream yan. Ay, lahat na nga sabihin niyo. Di ba? Ang ingay niya ngayon. Pero sa panahon niya, ayaw niya na pangalanan, alam na niya kung sino mga congressman, kung sino yung mga involved, alam na niya, pero ayaw niyang sabihin. Kasi daw, nag-aalibay siya. Kasi daw, maapektuhan daw yung kanilang investigasyon. Di ba? Nag-aalibay siya. Sige. Tumanggi si Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Bellica na makakompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Bellica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang influensya para makinabang sa ilang grupo. Tumanggi si Commissioner Greco Bellica. So, alam na ni Duterte na kung sino yung mga mambabatas, yung mga kongresista, alam na ni Duterte, alam na nila kung sino yung mga involved sa DPWH, mga city engineers, mga district engineers, alam na ni Duterte. Pero anong ginawa? Prenotektahan. Dahil takot si Duterte, dahil every roads lead to the president's desk. Diba? Lahat ng mga ebidensya doon. Nasa president's desk. Doon tinuturo ang presidente. Kasi, sino ba namang nagpa-imbestiga? 'Di ba? Ang PAC. Yan ginawa ni Duterte yan, 'di ba? Yung PAC. Sino nilagay niya? Greco Bellica. Ngayon, lahat ng report binibigay sa presidente. Binibigay ni Greco Bellica sa Pangulo. Pero, nung nakita ng Pangulo, hindi natin pwedeng kasuhan to. Naku, si ano pala? Naku, mga kaalyado to. So, hindi kinasuhan. Kasi nga, kapag kinasuhan yun, yung mga kaalyado niya, at siya din pala involved, ikakanta siya. Ang sasabihin ng mga kaalyado niya, kaya kami nakagawa ng ganito kasi ikaw naman ang mastermind dito. Di ba? Yun yung mga kaibigan. Kaya itong si Duterte, hindi talaga niya, kumbaga, wala siyang ginawa, mga kaibigan. Hindi niya pinakulong itong mga to dahil alam niya na siya ay madadawit. Lahat ng ebidensya nagtuturo sa kanya. Diba? Kaya mga kaibigan, ang mga DDS ngayon, wala silang karapatan na sumali sa 1 trillion march. Wala silang karapatan na mag-question about corruption dahil sa kanila mismo, sa kanilang administrasyon ng tatay nila, alam na ng tatay nila kung sino-sino ang involved, pero hindi ginawan ng paraan ni Duterte para makulong. Diba? Mabasahin natin itong mga kaibigan itong balita. Pakita ko sa inyo. Okay. Ito. Bellica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Ito mga kaibigan, yan. Hindi nyo mabasa. Ako na ang magbabasa ha. Okay, basahin natin. Bellica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. So, ibig po sabihin, ito yung kanyang, ito yung eksakto na sinabi niya. Probably, around 50% or less. Guys, take note, 50% or less. Tingnan niyo mga kaibigan 50% or less will only go to the projects
That's why we see substandard projects. Tingnan yung mga kaibigan, grabe, di ba? Probably, ulitin natin probably around 50% or less. Tingnan yung corruption mga kaibigan, akala ko 50% talaga. Kundi mas mababa pa kaysa sa 50%, yun lang ang napupunta sa proyekto. Tingnan nyo yan mga kaibigan, alam ni Duterte kung ano ang nangyayari sa flood control project, sa mga ghost projects, sa katiwalian sa DPWH. Alam ni Duterte. Tingnan nyo yan mga kaibigan, no? Ito tuloy natin. Probably around 50% or less will only go to the projects. That's why we see substandard projects, incomplete projects. It's because of that system. Belhica said in an interview with ABS-CBN News Channel. Tingnan yun mga kaibigan. Alam mga kaibigan ni Duterte na wala pang 50% ang napupunta sa mga proyekto dahil dito sa ginagawang korupsyon. Kaya merong substandard projects, incomplete projects dahil sa ginagawang korupsyon sa DPWH. Ang sabi pa dito ni Belhica, hindi daw sila pwedeng magbubulag-bulagan, no? Hindi daw pwede. Kasi meron daw ng mga congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. Tingnan nyo yan mga kaibigan, alam na alam ni Duterte at ni Belhica. Ayan o. Hindi nyo kita. Hindi kita. So, alam na alam mga kaibigan ng dating administrasyon na merong mga kickback itong mga kongresista. Pero wala silang ginawa. Kita nyo yung mga kaibigan. Ito pa. 2022 2020. Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Bellica appears before the Senate Committee of the Whole hybrid hearing Tuesday, August 11, 2020. On the alleged irregularities in the Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Bellica said the PAC has a long list of individuals currently under investigation in connection with the PhilHealth mess pa yan, mga kaibigan, no? So, ganun po kalala sa panahon ng Duterte administration, ganyan kalala. Meron ng ghost projects, meron pang PhilHealth issue, pag nanakaw sa PhilHealth, meron pang issue sa Parmali, meron pang issue sa Sinovac, meron pang issue ng katiwalian, mga kaibigan, sa iba-iba, no? Iba-ibang mga departamento, DepEd, no? Overpriced laptop, mga kaibigan, grabe. Sa AFP, yung pagbili ng mga warship, mga kaibigan, na minanipulate ni Bongo at ni Duterte. Sobra-sobra, halos sa lahat ng departamento may korupsyon sa panahon po ni Digong. Ganyan po kalala sa panahon ni Digong. Ganyan kalala, may korupsyon. Diba? So, kung makikita natin mga kaibigan, pinabayaan lahat siya ni Digong. Kaya lalong lumala ang korupsyon, pinabayaan niya yan. And in fact mga kaibigan, meron ditong statement si Digong, no? Etong pag-amin ni Digong na siya ay inutil at hindi niya kaya na hindi niya daw kaya na tuldukan ang korupsyon. Inamin po ni Digong mga kaibigan na siya ay inutil. Dali, tingnan natin mga kaibigan yung pag-amin dito ni Digong na siya ay isang inutil, no, na Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang sinabi niya ay maghanap na lang daw tayo ng Marcos kasi siya ay inutil, no? Dali, hanapin natin. Okay? Hanapin natin. So, dali Guys, Kaya
itong mga DDS, wala silang karapatan, guys. Wala silang karapatan totally na mag-question about corruption, no? Wala silang karapatan dahil sa panahon ni Digong, nandun lahat ang korupsyon. Nandun lahat, mga kaibigan. Sabi nga ni Trillanes, di ba, si Duterte daw ang nagpalawak, nagpalago, nagpalala, no? Ng mga sindikato sa gobyerno. Si Duterte daw ang nagpalala ng mga sindikato sa gobyerno, no? Yan. Kung noong unang mga panahon meron ng korupsyon, pagdating po sa Duterte administration, grabe. Talagang pinalala ang korupsyon. Sindikato na talaga, no? Mga kaibigan. So, palabas po natin para makita nyo yung ating sinasabi. Patungkol po dito sa sinasabi ni Digong na hindi niya kaya na labanan ang korupsyon. Kaya maghanap na lang daw tayo ng Marcos, no? Yan. Yan po ang sinasabi ni Digong. Yan. So, hanapin natin. Okay. Grabe mga kaibigan, di ba? Super. Okay. Sandali. Dali Gusto ko yung buo eh. Wait, hanapin natin. Okay. Maghanap na lang daw tayo ng Marcos. Kasi hindi daw niya kayang tuldukan ng korupsyon. Yan. Inamin po niya na siya inutil. Inutil. Okay. Siya daw ay inutil. Dali guys Ayun, ito. Yan, ito guys. Ito. Hindi na maulit. So that mahiyan And the generations. Yun ako And the generations. Yun ako And the generations. Yun ako sa naging mga feedback, mga initiative, rata. Sandali Saan na ba yung... And the truth to tell, kung araw-araw, if there's a single, And I think they are plenty. Yung buo, gusto ko yung buo. Hindi. Is yung ghost project. Is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Is yung ghost project. Diba? Marami daw ghost So walang project. and I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminos-minosan ang kurakot sa gobyerno. Yan lang ang konsuelo ng tao na mahul. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskin saan, if there's a table, and I think they are plenty. Sumuko siya kagad, sumuko. There's a single cheddar. Andali, hanapin ko yung buo, no? Sumuko kagad siya, guys, eh. Hindi niya kinaya. Hanapin ko yung Delivery buo. cost. May buo to, eh. Hindi. Bakit? Kasi masasangkot ang kanyang anak. Andali, hanapin ko yung buo. Ito yata yung buo. Next week, Ito nga, buo. we're still investigating DPWH.
ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, minus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na ma-hold. Sabi ko na, hindi Yan. ko. Tapos, mga kaibigan, after a year, umamin na siya. Hindi daw niya kaya ang paglaban sa korupsyon. Ibig sabihin, mga kaibigan, wala siyang nagawa. Hindi niya magawang kasuhan yung mga kongresista, hindi niya magawang kasuhan yung mga DPWH na mga in-appoint niya, hindi niya magawang kasuhan yung secretary, wala siyang magawa. Inutil siya. So, after niyang masabi yun, mga after a year, siya mga kaibigan ay umamin Kaya ito. na hindi niya kaya. Maghanap na lang daw ng Marcos. Tingnan niyo ha. Konsuelo ng tao. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo Sabi guys. ko na, hindi ko kaya itong corruption. Ah, Kasi maskin saang hindi niya kaya ang if there's a korupsyon. table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. At sabi ko nawalaan ako ng gana. At tulo, sabihin ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Oo. Kaya ko, pero sa batas na ito, constitution. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Mm. Maghanap uli kayo ng Marcos. Mm. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Sure ako Diba? sa epekto ng So, pinakita niya na siya'y inutil. Una, nagyayabang. Nung siya ay tumakbo, ay tatapusin daw niya ang korupsyon 3 to 6 months. Tatapusin daw niya. Nung siya na, nag-iimbestiga na, lumabas ngayon, ang daming mga involved sa korupsyon, mga kongresista, puro mga kakampi mga kakampi niya, mga city engineers, mga kakampi niya, halos lahat kakampi niya. Ano nangyari? Naduwag. Ayaw magsampa ng kaso, ayaw magpaimbestiga. Bakit? Ayaw niya dumami ang kaaway niya. Ayaw niya kalabanin yung kanyang mga in-appoint. Ayaw niya kalabanin ang mga kongresista. Kasi pag ginawa niya yun, dadami ang kanyang kalaban. Dadami ang taong magagalit sa kanya. At pag dumami ang kalaban niya, sisirain siya ng mga yan. Pag sinira siya, babagsak na yun yung kanyang ratings. Pag bumagsak ang kanyang ratings, kasama din dyan yung magagalit ang mga taong bayan. Malalaman ng taong bayan, ganito palang nangyari. Ganito palang nangyari sa mga korupsyon pala sa DPWH. Magkakaroon ng mga rally, malawakang rally, pagkatapos masisira ang gobyerno niya. Ayaw niya yun. So, ang ginawa ni Duterte, sinalba niya ang gobyerno niya. Hindi bali ng pagnakawan ng mga Pilipino. Hindi bali ng pagnakawan ng mga Pilipino ng bilyon-bilyon. Basta isalba lang ang kanyang gobyerno na hindi masisira. Basta hindi siya masisira, ang rating niya mataas pa rin. Wala siyang pakialam kahit na pagnakawan ang taong bayan. Wala siyang pakialam. In short, wala po siyang pagmamahal at wala po siyang concern sa mga Pilipino. Ang inaalala lang ni Duterte ay ang kanyang sarili at ang kanyang sariling bulsa.
takot din siya dahil alam niya, siya rin ay nagnakaw. Yun ang katotohanan. Unlike ngayon sa panahon ni PBBM, alam ni PBBM na magagalit ang maraming tao, magkakaroon ng mga rally. Pero baliwala yan kay PBBM dahil mas inuuna ni PBBM ang taong bayan. Baliwala kay PBBM kahit magalit ang mga taong bayan sa kanyang gobyerno. Basta ang kay PBBM wakasan ang mga pagnanakaw na ginagawa sa DPWH. Yan ang Pangulo namin. Isang Pangulo na matuwid, isang Pangulo na hindi kurakot, at isang Pangulo na may tunay na pagmamahal sa bayan. Yan ang Pangulo namin, Bongbong Marcos. Kaya lalo siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino at hinahangaan ng mga leader sa buong daigdig. Hinahangaan siya dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa tama. Diba? Yan ang Pangulo namin. Nakaka-proud maging Pilipino. I'm proud to be a Filipino dahil may Pangulo tayo na tunay na nagmamahal sa bayan. Nakaka-proud. Diba? Ay, ano sabi ni Trump doon sa last administration? Yung last administration daw, yung past administration daw, hindi daw nila alam kung anong ginagawa nila. Meaning to say, kulang na lang sabihin ni Trump na, ay, yung past administration walang direksyon. Hindi nila alam ginagawa nila, walang direksyon, yung past administration. O, diba? So, mga kaibigan, bukod pa dyan, atin pong i-debunk yung mga kasinungalingan ni Harry Roque. Na kesyo bagsak na daw ang ekonomiya natin, na kesyo nagagalit na daw ang taong bayan kasi bagsak daw ang ekonomiya natin. That is totally paninira, no? Wrong. Paninira po yan. Okay. So, bagsak daw, no? Sabi Harry Roque, bagsak daw ang ating ekonomiya. Tingnan natin kung totoo na bagsak ang ekonomiya. Yan. Check natin. So guys, mas maniniwala ako sa sinasabi ng mga ito. At nung mga ahensya na sila yung nag-gauge or nagme-measure ng ekonomiya ng mga iba-ibang mga bansa. Mas naniniwala ako doon. Di ba? Okay. Okay, so tingnan natin Ito. Yan. So, bagsak daw yung ekonomiya natin. Sabi ni Harry Roque, fake news talaga. Okay, guys, tingnan natin. ADB. Ang sabi dito sa ADB, GDP growth, inflation, yan, GDP growth rate 2025. Okay. Tingnan natin anong sabi ni Harry Roque? Bagsak daw ekonomiya natin. Tingnan natin naman yung sinasabi ng mga expert at ng mga let's say mga ahensya na nagme-measure ng ekonomiya ng iba-ibang bansa. So tingnan natin guys. GDP growth, inflation. Yan. Number 1, ang nasa top, Vietnam. Ito 2025 to 2025. Vietnam nasa top 6.7%. Pangalawa, Philippines 5.6%. O bagsak ba yan? Ang pangatlo, Cambodia 4.9%. Pang-apat, Indonesia 4.9%. Pang-lima, Timor-Leste 3.8%. Laos, Democratic Republic 3.7%. Thailand
2.0%, and Myanmar, nasa pinakaibaba, negative 3.0%. So, bagsak ba ekonomiya natin? Kung ating pagbabasihan, etong report, no, ng ADB, Asian Development Bank. Kung ating pagbabasihan, itong source natin, Asian Development Bank, 2025, Asian Development Bank Outlook. Number 2 daw ang Pilipinas. Yan ADB, hindi nyo kita Vietnam, ayun, number 2, Philippines. So malinaw na malinaw, si Harry Roque ay nagkakalat ng mga disinformation para linlangin ang mga bugok na mga DDS na madaling maniwala sa mga fake news at mga panlilinlang ng mga DDS influencer. Wala na silang ginawa kundi mag-sow ng disinformation, magkalat ng mga disinformation, ng mga fake news para lang sirain ang administrasyon ng ating Pangulo. Wala nang ginawa ang mga DDS na to kundi magkalat ng mga misinformation. Malinaw na malinaw. Anong sabi dito? Source natin, Asian Development Bank, 2025. Ito yung Asian Development Outlook, no? GDP growth rate 2025. GDP growth rate 2025. Yan. Vietnam ang nangunguna. 6.7%. Pumapangalawa ang Pilipinas, 5.6%. So, nasaan dyan ang bagsak, ang ekonomiya? Wala, di ba? So, ang kayang-kaya lang naman ng katulad ni Harry Roque na budulin mga DDS. Kasi mga DDS, mga bugok at mga tanga. Hindi nag-iisip, mga walang utak, na turingan na binigyan ng utak ng Panginoong Diyos, hindi naman ginagamit. No? Kaya itong katulad ni Harry Roque, yung kapag sila ay nambubudol, sila ay nagsisinungaling, naniniwala naman agad ang mga DDS. Kasi ang mga DDS ay mga tanga, mga bugok, mga mal-edukado. Diba? Yan ang katotohanan. Ang mga DDS ay mga bugok, mga mal-edukado. Walang alam. Kaya sila ay naniniwala sa mga disinformation ni Harry Roque. Bagsak daw yung ekonomiya natin. Hello, bagsak ba? GDP growth rate 2025. Yan. Asian Development Outlook. Source natin, GDP growth. Sino ang nasa unahan? Vietnam, 6.7. Sino ang nasa pangalawa? Philippines, 5.6%. Diba? Kayo hanggang laway lang. Pero ako, may resibo. Kayong mga DDS, pag nagsalita hanggang laway, pero kami, ng mga PBBM, vloggers, may resibo kami. Hindi kami nagsasalita ng laway lang ang puhunan. Dahil unang-una sa lahat, kapag laway lang ang puhunan, fake news yan. Sasabihin mo na bagsak ang ekonomiya, tapos wala kang maipakita na data. Ako meron, no? Pangalawa, ang Pilipinas sa merong mataas na GDP. Paano mo sasabing bagsak? Tapos, ang Pangulo natin, ano yung in-announce ng Pangulo natin? Anong in-announce ng Marcos administration? Palawigin pa ang pagbaban sa rice importation. Meaning to say, ilang buwan na tayo na nakakaranas na walang import ng bigas. Self-sufficient tayo. Kapag sinasabi ng isang bansa ay self-sufficient sa bigas at hindi nag-aangkat, ibig sabihin may nangyayaring maganda sa ekonomiya ng ating bansa. Yan ang hindi nyo maintindihan, mga bugok na mga DDS, mga tanga at mga bobo, mga mal-edukado. Yan ang hindi nyo maintindihan. Diba?
O sige mga guys, bago pa ako ma-high blood, alis na ako, no? Baka mamaya ma-high blood pa ako dito, no? Bye-bye! Maraming po salamat sa lahat ng mga nanood. Mamaya babalik ulit ako. Bye!